Magandang oras po sa inyong lahat. Babalik live naman ako sa aking YouTube channel at maraming salamat po sa nananatiling nagsubaybay sa aking channel at palaging nag-aabang sa aking mga video. At yung mga followers ko, sa mga solid ko followers, maraming salamat, at sa aking mga silent viewers, maraming salamat po, at naway patnubayan po lagi kayo ng ating Panginoong Diyos. At ang ating pag-usapan ngayon ay patungkol sa mutya ng kalikasan. Pero kung baguhan ka pa lang sa aking channel, ay huwag makalimot na ipindot nyo ang bell button, mag-subscribe, mag-like, at mag-share na rin po para maka-update kayo sa aking mga bagong mga upload. At mag-share din po kayo para din po na magkakaroon ang ibang mga tao na naniniwala sa atin na magkakaroon sila ng pampaswerte at pamproteksyon sa ating mga mutya ng kalikasan. Ito po ang ating mutya ng kalikasan na galing po talaga ito sa kalikasan. Ito ang pangalan ng mutyang ito ay mutya po ito ng starfish. Ito po ang starfish na mutya. Yan. Mutya ng starfish. Nagiging bato na po siya. Ayan. Nililinisan ko na lang dito para mabuo talaga ang kanyang pagka-starfish na bato. Oh. At ito rin ang suso. Kuhol kung tawagin. Kuhol. Sa Bisaya kuhol, sa Tagalog suso. Yan. Yan po ang starfish natin na mutya. Kakaiba talaga yung mutya natin dahil nga sa bukid ito nakukuha ang mutya ng starfish na wala namang dagat sa bukid. Pero kung sa Biblia mo basihan, dahil nga itong mundo ay pinapalibutan ito ng tubig noong unang panahon, may tendency po na itong buong mundo ay tubigan dahil nga may mga fossil na mga mutya na galing sa bukid na galing din sa dagat. Dahil ito galing sa dagat at na sa bukid nakikita noong unang panahon, ito ay buhay. Sa tagal ng panahon ito ay nagiging bato. Pero ito kung sa mga spiritual ito gagamitin natin, ito ay gagamit sa mga antingero na pwede nating gagamiting pampaswerte ito. Ito pampaswerte itong mutya ng starfish. Dahil nga kung basihan natin sa star, ibig sabihin galing sa itaas po yan. Dahil star, sa mga ninuno natin, yung mga matatanda, kung may mahuhulog na bituin na galing sa taas, magwiwish tayo niyan kung ano ang iwiwish natin. Minsan mayroong magwish na gusto tayong yumaman, minsan may magwish na mawala yung sakit. Marami tayong pwedeng sabihin na magwish kung may mahuhulog na bituin. Ito pa kaya na nasa kamay na natin yung starfish. Kung kukunin natin yung isda, hindi naman ito isda. Dahil tinatawag sa starfish dahil nga nasa siya sa tubig. Nasa tubig ito nakatira nung unang panahon. Pero nagtigas siya sa sobrang tagal, nagiging kapangyarihan siya na nagiging birtud na siya. Nagiging birtudis na po itong starfish. Yan. Kaya tinatawag starfish dahil siya ay nasa tubig. Kaya tinatawag starfish. Kaya yan ang mutya natin na ipapakita na ang gamit po niyan, ang gamit po nito ay pang paswerte o tinatawag na wishing stone. Kung ano ang iyong kahilingan ay matutupad dahil nga ito ay galing sa bituin na mutya. Yan, galing sa bituin na mutya. Ito ay wishing stone. Nabubuhay lang sila sa pamamagitan ng tubig. Reflection galing sa itaas, sinagdag araw sa kapangyarihan ng Diyos, nagiging bato po ang starfish o nagiging bato po yung star. Yung star kasi galing yan sa itaas, tapos sa sobrang makapangyarihan yung ating Panginoong Diyos, biglang nagreflect sa tubig yung star at naforma siyang nagiging buhay siya. Pinanganak siya sa tubig at nagiging bato siya sa sobrang tagal. At nagiging bato rin siya dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos.
kung ikay magdadala nito, ikaw ay magiging makapangyarihan at magiging wishing stone nga ang tawag nito dahil nga galing sa langit. Kung ikaw ay mayroon nito, ang lahat ng iyong kahilingan ay matutupad sa pamamagitan ng starfish na mutya. Yan. Ito rin kohol, kung spiritual natin ito pagbasa ng ko, ibig sabihin whole, buo, kohol. Ang kabuuan ng whole ay makukuha mo sa pamamagitan ng ko. Tinatawag siyang ko dahil nga paikot ang kanyang hugis. Yan. Ko, ibig sabihin yung ko, zero. Kaya nagiging zero siya. Ko, zero sa bandang huli. Ko, ganyan. Ang ibig sabihin sa spiritual yung ko, kung baga, period. Period ang iyang pagko, letter C, o, ko. Kaya tinatawag nga zero ko. Ibig sabihin, zero whole. Ang gamit mo nito ay swerte din. Pero, ang kanyang birtod ay kapag dala mo ito, makukuha mo ang iyong gusto. Makukuha mo iyong gusto sa pamagitan ng mutya ng kohol. Dahil ang kohol ay maglalakad po yan ay parang pagong, pero hindi yan pwede maglakad kapag hindi sa putikan. Kahit nga hindi sa putikan, pero karamihan mabuhay yan sa tubigan. Minsan kapag mawala yung tubig sa tabi ng kanal, ay meron yang mag-aakyat-akyat yan sa gilid kahit walang tubig, pero malapit din yan sila sa tubig na katira. Kaya itong kuhol, maganda ito sa komando. Maganda ito sa komando, kamang-kamang kung ano yung kagustuhan. Kung ikaw ay sundalo o pulis, pwede mo itong magamit sa iyong pag operasyon. Kung ikaw ay kung ano ang iyong kahilingan, kung gusto mong magkakaroon ng ganyan, meron tayong ganitong klaseng mutya ng kuhol. Simple lang tingnan, pero ang spiritual na nito, ang trabaho ng kuhol, maganda ito sa kamang-kamang. Maganda ito sa kamang-kamang. Kaya maganda itong gamitin natin. At kasabay itong wishing stone na starfish na napakaganda. Original talaga siya. Batong-bato. Kaya maganda ito sa iyong spiritual na pag-iisip. Kung ano ang iyong kahilingan ay matutupad. Ayan. May halo din itong proteksyon. Hindi ka basta-bastang matamaan ng anumang sakuna kapag dala mo itong mutya sa starfish. Dahil nga star, hindi maaabot. Kahit nga mga tao, hindi pa makaabot sa star. Kung samon, kayang maabutan ng tao, pero sa star ay hindi na yan maaabot. Maabot lang yan kung ang iyong paningin maabot, pero yung katawan mo doon hindi makaabot. Kaya karamihan sa mga spiritual na mga ginagawa ng mga suruhano, yung mga ermitanyo, ay mayroong Latin na nakatatak yung star, dahil ang star ay pampaliwas at hindi ka malapitan, dahil hindi talaga malapit yung malapitan yung star. Ito'y binigay sa ating Panginoong Diyos. Pumunta siya sa tubig at nagpakuha at nagiging bato ang star. Kaya ito'y mutya sa star. Kaya tinatawag fish, nakatira siya sa tubig. Kaya walang ibang nakatira sa tubig, tinatawag po yan fish. Kaya starfish. Ito din ay, ang tawag din ito ay kuhol. Ang tawag sana ito ay kuhol fish. Pero dahil nga kuhol lang siya, pwede naman nating sabihin na kuhol fish. O yan, ito rin ay kuhol fish. Pero hindi rin pwede ito sabihin natin na kuhol fish, dahil ito ay nakatira sa tabang na tubig. Tabang na tubig, pero may mga isda naman sa tabang, kaya kuhol fish pa rin. Yan. Yan, yung ating mutya ng kalikasan. Kaya maraming salamat sa aking mga followers at sa mga buguan. Sana magustuhan ninyo ang aking video. Kung gusto ninyong ganyang klaseng mutya, tawagan nyo lang ako sa aking numero 0948066370. At kung taga-ibang bansa po kayo, mayroon po akong Facebook account, Glenn Pagasihan. Wala pong junior dahil minsan ko lang i-open yung aking may junior na Glenn.
Pero mabuksan ko rin, pero medyo matagal akong makareply dahil mas marami ang nagamit ginagamit kong Glenn Bagas, and then mas marami yung aking mga followers. Kaya hanggang dito na lang po, paki-share po ang ating video para yung nangangailangan din ay matulungan natin sa pamagitan ng ating mutya. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.